And so, yan. Start na tayo. Comment tayo ng ating pong location kung saan po tayo ngayon nakasubaybay. At if you're proud of your church denomination, comment natin. Example, Heaven of Worship from Lupao, Nueva Ecija. Ako po, dito po ako sa Lupao, Nueva Ecija ngayon. So, magandang gabi po sa bawat isa nakasubaybay sa atin pong live streaming tonight, sa atin pong subject na Life of Christ. This is a chronological study about the life of Christ. So in the last chapter, we reviewed the activity of Jesus, beginning from second Passover in his ministry to the third. So this would be the second year of his public ministry. So natapos na yung first year natin, no? Second year na. 3 years to, tas graduation na po ito eh. So we noted that during this time, he spent most of his time in the northern part of the country, near his hometown and the area where most of his disciples live. So during this period, he became more bold in declaring his identity, and we saw his following increase greatly to the point where he could no longer move about freely. So dumating yung point na gano'n, no, sobrang nag-viral sa terminology ngayon, no. Yung kanyang mga ginagawa ay halos hindi na siya makakilos ng malaya. So it was during this second year that he officially appointed the 12 as his apostles. So dito nga nangyari yung appointment ng 12, and in this chapter we will continue with the events that finish out that second year of ministry in the area of Galilee. So this is the Galilean ministry of Jesus Christ. So nauna na yung tinalakay natin last fourth session, and tatapusin natin ngayon yung Galilean ministry. Number 47, Sermon on the Mount. So, ito po ay mababasa sa Matthew chapter 5 verse 1 to 8, and chapter 5 verse 1 and 8 verse 1, and in Luke chapter 6 verse 20 to 49. Okay? Yung Matthew, kung magtataka kayo, no, 5:1 tas dito 8:1. Chapter 5 verse 1 hanggang chapter 8 verse 1. Kasi yung chapter 5, 6, 7, ano po yun, yung mga teachings ni Jesus Christ, sermon po yun. Kaya napakahaba. So it was a compilation po yun ng mga turo ni Jesus Christ. So chapter 8 verse 1 yung nagtapos. So the Sermon on the Mount is probably the most compact teaching covering the Christian experience found in the New Testament. So it is also recorded by Luke in a different variation, which suggests that this was the heart of Jesus' preaching. And he may have repeated this on a number of occasions. If you have a good sermon, why not preach it more than once? O, diba? Kaya si Jesus, parang nung panahon sa pagkasulat ni Luke, may mga naulit-ulit din kasi na shinare ni Jesus Christ. Kaya sabi nga dito, kung ikaw nga, diba, may sermon tayong maganda, for sure, naulit-ulit din yon, ano. Either na-preach mo na sa church kung saan ka pinagkatiwala, and then na-invite ka, yun ulit yung ginamit mo. Or possible kahit sa church na kung saan tayo nagpa-pastor, di ba? Imposibleng hindi natin naulit yung preaching natin. Siguro mga 5 years ago, 3 years ago, di ba? Tama? Yung mga pastor dyan, comment tayo ng yes kung nasubukan nyo ng mag-ulit ng preaching. Pero alam nyo, kahit ulit-ulitin ng preaching, may iba pa rin ang lasa at saka yung contextualization or application at that point eh. Iba-iba rin ang magiging rhema nun sa tao. Depende sa kanilang sitwasyon sa buhay. So, the Beatitudes, as some call them, yung chapter 5, yun po yung tinatawag na Beatitudes. So, describe the attitude and spirit of one who had been freed from the law and was now motivated by grace, enabled by the Holy Spirit, and guided by the Word of Christ. So, yun po yung dinidescribe ng Beatitudes, na kailangan mapalaya na tayo sa law. Parang introduction na yon ng freedom from the law, because Jesus Christ already fulfilled it, and
They were being motivated by grace, by yung forgiveness, and yung tinuruan din tayo ni Jesus kung paano manalangin. And in Matthew chapter 6, paano mahalin ng kaaway. Chapter 7, huwag matol, mga patungkol sa pagbibigay, etc. And that could be only enabled by the Holy Spirit. So, guided by the Word of Christ. How else could the meek be happy? Di ba? How else could one see God or inherit the earth, rejoice at persecution, etc.? So what Jesus described in this sermon is the life of one who lives in the kingdom, which had not yet come but was about to be established with his death and resurrection. The Sermon on the Mount is a preview of the church and its life. So nakalagay dito yung tinutukoy ni Jesus Christ, not yet come but was about to be established with his death and resurrection. Kumbaga, sa pinagkuhanan ko nitong book, hindi pa dumating yung kingdom ni Lord, yung kanyang interpretation. Pero ito, debatable kasi ito. Kumbaga, parang papatukuyan kasi nito na ang simula ng kingdom sa mga tao is yung panahon na nag-start yung church. Pero maraming issue dyan. So, magkakaroon tayo ng kingdom theology or theology of the kingdom of God na elective subject. Pero uunahin ko muna yung isang elective subject. So, yung kingdom ni Lord, marami kasi pwedeng sabihin natin kingdom. Halimbawa, kingdom now at saka yung kingdom not yet. Kasi ngayon, for sure, naghahari talaga ang Diyos sa langit, 'di ba? At sa lupa, pero hindi sa mundo. Ibig sabihin ng mundo ay yung patakaran o yung takbo. In the earth, God is still the king kasi siya ang may control dito sa earth. But in the world, yung sistema, ang may control dyan, si Satanas hanggang ngayon. So para ma-saturate yung worldly kingdom, kailangan si Jesus Christ ay bumalik to establish His kingdom, yung theocratic kingdom, hindi na democratic, hindi autocratic, hindi bureaucratic, or anarchic, or communism, o theocratic. So yun yung kingdom. So the Sermon on the Mount is a preview of the church and its life. So preview daw ng church and its life. So this miracle took place in Capernaum. So Jesus, as adult, yung kanyang hometown, was what was interesting in his dialogue with this man was that Jesus has just preached a sermon about the kingdom and life in the kingdom to the Jews. So syempre, nagsasalita siya about kingdom, and one time, ayun na, dumating yung centurion. Dahil under siya ng isang kingdom, di ba? Kaya mas naintindihan niya yung law and principles of the kingdom. So who assumed that it was all for them because they were Jews. In healing this non-Jew servant, so Jesus rewards his hearer that entry to the kingdom is based on faith, not culture or tradition. So pinapaliwanag ng Panginoon na para makapasok ka sa kaharian ng langit, at saka nagtalakay din siya ng ibang parable sa mga susunod. So naglakas siya ng loob na kahit sabihin natin na hindi siya Hudyo, still lumapit siya sa Panginoon. Kasi naunawaan niya na hindi sa magitan ng pagiging Hudyo para makapasok sa kaharian ng langit, kundi through faith. So that the centurion believed Jesus and the Jews were amazed at his faith, which Jesus had not yet seen among the Jews. This was what made the people angry with him. Yung pa yung lalong ikinagalit niya kasi sinabi niya, walang katulad ng pananampalataya niya sa mga Hudyo. So kaya lalong pang nagalit. So the leaders were upset with him because he threatened their authority. And the people were as upset because he offered the kingdom to both Jews and the Gentiles based on faith.
Kaya ang gusto ng mga Hudyo, may special treatment. Kung sakaling sila lang yung makapasok sa karya ng langit, dahil sila yung people of God na tinatawag, no? So by faith, hindi lang basta people of God, kundi pwede ka maging son of God. Kaya no special treatment for the Jews except by receiving the first invitation. E napakaganda. Ano bang sinabi ng centurion dito, di ba? So pupunta sana sa tahanan at sabi ng centurion, hindi na po, ako po ay may mga tao. Kung akong nag-utos, ay napapasunod ko sila. So sabihin nyo lang. Kumbaga, alam niya yung authority, yung salitang authority. Kasi pag sinabi mong kingdom talk, ay matik yon na ang mas mataas kapag nagsalita, talagang hindi pwedeng hindi sundin. At kapag nagsalita ito ng blessing or anything that He can provide because of His mighty kingdom or yung resource sa kanyang kingdom, alam ng tao na kinakausap niya na kayang mangyari yon. So yun, ang hiniling niya dahil siya ay nakakapagpagaling, alam ng mga tao kung ano ang kaya niyang gawin at itong centurion ay na-encourage din at nabalitaan yung mga kakayanan ni Jesus Christ, sabihin niyo lang. Kaya isa sa mga healing through faith, no? Pwedeng pagmulan ng healing sa magitan ng faith ng taong may sakit, sa magitan ng faith ng nagpe-pray, kahit hindi na naririnig ng may sakit. Paano ko nasabing ganun? Yung patay, di ba? Patay na, wala nang buhay. Pero nung nagsalita si Jesus Christ, nagkabuhay. Because yung sa faith nung mismong nagpe-pray, at isa pa, yung faith ng taong humihingi ng prayer para sa ibang tao. So, yun yung three direction ng or person involved in healing para ito'y dumating. So, number 49, raising the widow's son. So, this one of the 3 times Jesus performs the miracle of raising someone from the dead. Si Jairus, yung daughter ni Jairus, si Lazarus, at saka ito po, yung anak ng widow. Aside from being mighty sign in itself, it was also a proof that he was the Messiah, since the scripture said the Messiah would be able to do this. Dahil sinasabi na sa Old Testament na ito, kahit patay, kaya niyang buhayin. It was also a preview of his own resurrection. One who had the power to raise others from the grave, not once, but 3 times, could also be raised from the dead himself. At si Jesus Christ, kaya niyang buhayin yung sarili niya. Okay. Luke chapter 7, verse 11 to 17. At hindi na ako magpapaliwanag pa ng mas marami about this one. So, basta sa buong kwento ni Jesus Christ, 3 beses po siya nagbuhay ng mga patay. Anak ni Jairus, mamaya matatalakay natin. Si Lazarus at saka itong anak ng widow. Next, number 50. In Matthew chapter 11, verse 20 to 30, Jesus rebukes the unbelieving cities. So, ito yung mga woe. Woe unto you, Capernaum. Woe unto you, Bethsaida. Woe unto you, Chorazin. So, even though there was interest and crowds, even though he performs many miracles and teachings for a long period of time, biruin mo, magto 2 years na, gumagawa siya ng mga himala. So, the main cities in the area, sa Capernaum, sa Bethsaida, sa Chorazin, all failed to accept him or recognize him as a Messiah. Ramdam niya talagang hindi siya ganun ka-welcome. Ayaw nilang maniwala that Jesus Christ is Messiah. Anong ginawa niya? He rebukes them. He confessed, woe unto you. So Jesus does 2 things in response to their rejection. Number 1, he rebukes them and warns them of their eventual judgment and destruction. Number 2, he invites those who are burdened and weakened to come to him. Kung meron mang mga nahihirapan, ayun, doon niya na rin sinabi na lumapit sa kanya ang mga napapagal. The point is that these cities felt themselves to be too wise and superior to believe in him. So, he rejects them and invites the lowly to come. Dahil yung mga masyadong matataas na, ang ego, ganun,
Di naniniwala, yan, ganito, ganyan. Kumbaga kung online ministry ang ginagawa ni Jesus Christ ngayon, ang tawag sa mga to mga basher. O sila yung mga hindi naniniwala. At lahat naman merong ganyan, di ba? Kahit ako, meron din tayong mga bashers. So, next tayo. Number 51. Maybe ang kwentong ito ay na-share na rin natin sa ating mga preaching. The woman anoints Jesus' feet. In Luke chapter 7, verse 36 to 50. So, Jesus is eating with Simon the Pharisee. So, yung Pariseo, ito po yung tinalakay natin last time yun, yung may reclining chair na naka-recline si Jesus Christ habang kumakain. Alam niyo yung ang hapagkainan nila parang mahabang upuan na malambot na pwede kang mag-relax habang kumakain. Ganun po yung itsura nung pinag-invitan sa kanya. So, it is ironic. Continue tayo. While eating, a woman come and anoints his feet with her tears and perfume and kisses them and dries them with their hair. Okay, ginamit niya yung buhok niya para patuyuin yung paa ni Jesus Christ. So, kinis yung paa, nilagyan ng perfume or inanoint, and then pinampunan si buhok. So, it is ironic that Simon personifies all the cities that Jesus rebuked earlier with his self-righteous attitude towards the woman. So, he rejects her because she is a sinner. And his unbelieving attitude towards Jesus did not honor him in any way by washing his feet or anointing him with oil. The woman, on the other hand, represent all those weary and heavy-laden people Jesus called to himself. So yung si Simon kasi nga 'di ba, hindi naman siya pinahiran ng pinaghugas ng paa kasi isang mga po yan tawag dito yung tradition, old culture ng Jewish na kapag may naglakbay, yung may-ari ng bahay, siya yung maghuhugas ng paa ng kanyang bisita. Yun yung isa sa pagpapakita talaga na ng pagpapakumbaba. Dahil ito, siguro, itong mayaman na Pharisee na si Simon ay hindi nagawa sa kanya and nakita niya yung babae, yun ang ginawa. And idinugtong ito sa woe unto you na ginawang confession ni Jesus Christ sa mga cities tulad ni Simon. And yung mga sinabi niya na lumapit kayo, lahat ng mga nabibigatan, yung merong mga burden, kayo patatawarin, ay example naman itong babae na nag-anoint at lumapit sa paanan ni Jesus Christ. And actually, that is a form of worship. Yung pagalik sa paa, that's a form of worship. So, there is another time when Jesus has his feet washed, but it will be by Mary, the sister of Martha. So, iba pa yung pagpunas kay Jesus sa paa niya, mangyayari yon sa end ng Passover, yung third Passover. Diba? Before siya ipagkanulo. And yun sister ni Martha. At ito, basta woman lang nakalagay dito. So, near the end of Jesus' ministry, yung isa. Tatalakayin natin sa mga susunod. Sa Luke chapter 7, verse 36 to 50, mababasa po ito. Number 52, Jesus continues his preaching ministry with the apostles. So, more circuit preaching in Galilee. Ikot siya doon sa Galilee. Kaya Galilean ministry. Ang most of the second year ni Jesus Christ. Luke chapter 8, verse 1 to 3. Merong tatlong mga babaeng nag-finance sa kanya. So, Jesus continues his preaching ministry with the apostle. Ito ang sabi sa Luke chapter 8, verse 1 to 3. It came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and shewing the glad tidings of the kingdom of God. So, glad tidings means good news. Okay? Glad tidings mean news. Glad means good.
So, good news or gospel of the kingdom of God. So, ang gospel ni Jesus Christ talaga about kingdom of God. Wala siyang ibang gospel, kundi kingdom of God talaga ang mas madalas na binabanggit dito na gospel. And the 12 were with him, and certain women, which had been healed of evil spirits and infirmities. Mary called Magdalene, si Mary na Magdalena, o dahil siya ay taga Magdala, out of whom went 7 devils. Ayan. So, tinalakay natin to sa angelology natin, itong si Mary Magdalene, may 7 demonyo na lumabas sa kanya. So, kaya, hindi lang isa, dalawa, tatlo, 7, 8 na demonyo. Marami, pwedeng magkasyang demonyo sa loob. Kasi out of means nasa loob talaga sila. Okay? Si Joanna na the wife of Cusa, Herod's steward, and si Susana, and many others. So, ibig sabihin marami pang mga babaeng tumutulong kay Jesus Christ, which ministered unto him of their substance. Sa Matthew, Mark, Luke, and John, sa kwento ni Jesus Christ, wala ko ibang nabasa na about sa financial supporter niya na lalaki, no? Karamihan talaga babae. Maliban dun sa nung nagpakain siya ng 5,000, may isang bata. Kaya karamihan sa church, mga babae talaga yung mga giver dyan. Kaya praise the Lord sa mga babaeng naririto na giver talaga sa gawain para sa kaharian ng Panginoon. Salute sa inyo po. Happy Mother's Day. Yan. Yeah, shout out. Sabi ni Pastor Henry Alameda, Amen. The gospel is the kingdom of God. No doubt. No doubt I. Number 53. That is the center core gospel of Jesus Christ talaga. So Jesus heals a demoniac. Matthew chapter 12 verse 22 to 37, Mark 3, 22 to 40, Luke 11, 14 to 15. Napakarami niyang pinagaling na mga inaalihan ng demonyo. As in, napakarami. At paulit-ulit ito dito. No? Meron yung isa lang, meron yung dalawa sila. Those are separate stories. Kaya chronological order ang ginagawa natin ngayon para mahiwa-hiwalay natin. Magkaiba pala yon. Kasi minsan napaghahalo-halo natin kapag hindi tayo nakapag-aral ng chronological order, ay napapag-overlap natin siya, which is instead na i-organize natin yung kanyang pagkakasunod-sunod, na-overlap natin. And yun, katulad nun, nung nag-anoint yung isang babae, sabi nung iba, ay inulit lang ulit or na-misplace lang yung itong babaeng ito. So hindi, sa Galilean ministry po kasi ito. At yung pag-anoint ni Jesus Christ ng oil, yung isa-isang babae, nasa Jerusalem na po sila noon. Okay? So Jesus heals a demoniac. The significant thing about the healing of this demon-possessed man was that it marked a new line of attack taken against him by the Pharisees. Obviously, the Pharisees, some all the way from Jerusalem. Piruin mo, no? Sobrang sikat ni Jesus. Ang dami niyang follower, pero yung follower niya, basher niya. So we're beginning to target him for more ferociously than before. In the past, they tried to discredit his teaching or his authority. Now, they make an attack against his character, saying that he is of the devil, Beelzebub. Nagpapalayas yan sa kapangyarihan ng prinsipe ng demonyo na Prince of the Devil na si Beelzebub. Yun yung kanilang mga bintang. So of course, Jesus answers that if this so, then Satan is destroying himself because no kingdom is against in his own kingdom, di ba? Paanong tatayo ang kaharian kung ito'y laban sa sarili niya? So, because he has just cast the devil out of a man, not put him in. Okay? Yun yung bintang nila. So, wala silang ibang may pagbintang. Instead na ma-amaze sila sa good news, sa magandang ginagawa ng ministry ni Jesus Christ, siyempre, ang gagawin ng mga ibang tao, gagawin nilang negative. Kahit tayo, di ba, personally, pag may mga blessing tayo minsan, bine-bless na nga tayo, minamasama pa nila yung mga blessing na yun. Sinasabi na ang yabang mo na, gano'n. Iba na ang ugali mo.
nagbabago ka na. Kahit di naman actually. Malibang kung totoo. Meron ba dyan? Number 54, the crowd seeks a sign. So, naganap na sila ng mga sign. Matthew 12:38 to 45. Luke 11:16 and 24 to 36. Alam nyo ito, sabihin ko lang sinabi ni Jesus Christ, walang kahariang laban sa kanya sarili. Kaya may insight ako doon na talagang ang kingdom of God hindi pwedeng hati-hatiin. No, we are only divided by doctrine but we are in one kingdom talaga, kingdom of God. Kaya kung ang mindset natin magkakaroon tayo ng kingdom mindset, puro respect and love may division man ay hindi tayo aatake sa personal na level. Kumbaga ang tawag doon ad hominem. There are things that we cannot settle, but there are attitudes that we have to settle whenever we are napapansin natin na medyo divided tayo sa doctrines. But actually, we are in one kingdom, Jesus Christ. Okay, so the crowd seeks a sign. So the Pharisees and scribes respond by saying that they want a miracle and sign in order to prove Jesus' divinity. Ang dami na, ilang beses na po nang ginawa ni Jesus Christ yung mga bagay na mga himala na yan. Diba? Nabuhay na patay, yung mga nauna na nating natalakay. So he tells them that aside from the ones already done, the one true sign that will settle the matter will be His death and resurrection. Yun lang naman talaga ang isa sa magsisettle sa lahat. Kaya hindi siya kailangan magbigay o magpatunay pa ng kung ano-ano. Hintayin na lang natin. So the sign of Jonah is a cryptic way of saying this. Kaya niya binanggit yon na kung paanong si Jonah ay kinain na 3 gabi at 3 araw sa loob ng isang malaking isda, ay ganun din ang anak ng tao. Acts chapter 2 verse 25 to 30. Yun din, the prophet saith, so sabi ni David yung sa bagay niyan, that the Messiah would have power over death. So even Paul in Romans chapter 1 verse 4 says that the resurrection is the definitive proof that Jesus was the Son of God, the Messiah. Kaya ang sign, hindi niya ibinigay nung sinabi o hinahanap sa kanya yung mga bagay niya. Because it's not yet time. Number 55, Jesus' family come from Him. So ang dami ng issue Kaya nabalitaan siguro ng pamilya at alam niyo, yung mga hindi nakikinig sa kanila, ayan, siguro nilason siya sa pamilya niya. Alam mo ba si Jesus, ganito na ginagawa niya. Yung anak mong yan, ay nako, ay kalaro ng mga anak ko noon magkakasama lang sila, ganito, ganyan. At tignan mo pinagagawa niya. Marahil ganun, Kaya biglang, yan, yung mga kapatid ni Jesus, ayun, nandyan sila sa labas. At si Mary, sabi ng disipulo, ay hinahanap po kayo ng inyong ina at mga kapatid. Naka-haircut dito si Jesus Christ. So sino po sa inyo naniniwala na short hair lang si Jesus? Kasi may mga ganun nga, di ba? Dahil nga si Pablo, sabi niya, kahiyan daw sa lalaki, mahaba ang buhok. Kaya may mga denomination na para sa kanila si Jesus ay hindi siya long-haired. Ayan, naka-short haired siya dito. So anyway, continue tayo. Matthew chapter 12 verse 46 to 50, Mark 3:20, 21, 31 to 35, and Luke chapter 8 verse 19 to 21. May alam kayong denomination na short-haired si Jesus? Type nyo nga. All these accusations of this confusion leads his family to come and trying to bring him home. Iuwi na natin yung anak. Iuwi nyo na yung anak niya dito. Nagkakalat lang siya doon. Siguro ganun. Thinking he's lost it. Talo siya sa kanyang parang iniisip nila na hindi talaga kaya ni Jesus Christ yung mission niya. Talagang talo na siya. Sunduin na natin. Marahil ganun yung sabi ng magkakapatid. Ma, ano ba yung si Jesus, si Kuya Jesus. Ganun. So tayo, naniniwala tayo na yung mga kapatid na tinukoy dyan sa verse na yan ay talagang kapatid sila man. Diba po? Sino naniniwala doon na si Jesus may kapatid sa laman? Kaya si Mary,
hindi na virgin nung namatay. Ang hirap naman sabihin mo yung hindi na virgin tapos sabi-sabihin mo na virgin pa rin siya. Pwedeng tawaging Mama Mary. Pwede nating tawagin, walang problema. Kasi sabi ni Jesus, anak, ang iyong ina, dahil pwede rin nating tawagin na gano'n. Pwede hindi ko sinasabing dapat o must. Pero yung Virgin Mary, hindi ko masasabi yun. Kahit before or after ipinanganak si Jesus Christ, pero nung panahon na nito, may mga kapatid talaga siya nakalagay dyan. So their concern may have been sincere and normal. Okay? Di naman masama. But it also showed disbelief, and Jesus points this out when he claims that those who believe are his true brothers and sisters. At nakaka-offend yun. Yung hinahanap ka ng mother mo at saka mga kapatid mo. Tapos biglang yung sana narinig nila. Parang ganun, pinarinig niya talaga na, ay, ang tunay kong mga magulang, sabi niya. At mga anak, di ba? Yung mga naniniwala. So it's the same with us. Ganun din sa atin. Our true family is our Christian family. Tama po ba yon? Kasi minsan yung kapamilya natin, sila pa yung hindi naniniwala sa kung ano yung pinaniniwalaan natin. And most of them or many of them, di ba? Talagang hindi sila believe yung nagpapakabuti ka, you're earning, uhaw tayo sa pinakamainam para sa kaharian ng Diyos. So pag uwi mo, ang tingin nila sa'yo, yung parang ikaw na hindi nagbabago, di ba? So if we prepare non-believers, even if they are family to believers, then we love this world more than the kingdom, di ba? Kaya maraming kapatiran sa loob ng church na mas ramdam mo na sila yung kadugo mo. Ewan ko sa inyo. Mapalad din naman ako dahil yung mother ko at father ko ay pinanganak ako. Before ako ipanganak ay na-convert sila. So in between, isang taon lang agwat ko sa ate ko at saka ako. Pero sa between ng kapanganakan namin, na-convert ko ang aking mother and father. That's why I've been dedicated to God through the pastor. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y
abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa bukal may puso, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y nagwawagi. Para sa kalwahatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kalwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa.